Hello! Pull! Oh! Ooh! Yeah! Hola! In this video presentation, we will be exploring the fascinating topic of Spanish influences in various aspects of culture and society, from music to food and language. Spanish culture has left a lasting impact here in the Philippines. Let's dive in and uncover the rich tapestry of Spanish influence together. Vamonos! Javier, have you ever tried adobo? It's a Spanish-Filipino dish. No, I haven't, but it sounds so interesting. Okay, then for that, we are going to cook my all-time favorite after we finish our household chores. G? Of course, that's a big yes for me. Hi, Rusty. Hi, Des! I'm done with my household chores. I ran here after I finish my chores so that we can start to cook your favorite client. Same goes here, Javier. I've already finished my chores too. Let's go inside so we can start earlier. Ingredients are ready now, bestie. So, are you ready for the collaboration of Philippine and Spanish cooks? Of course, Maria, I'm so excited of what result may come out after we cook the wine that we planned yesterday. So, let's start. First, heat the garlic and onion in an oil on medium heat. Second, add the chicken and stir it. Third, add the soy sauce and vinegar and water. Bring the chicken to a boil. Fifth, you can simmer for 20 to 30 minutes, and lastly, serve and enjoy. Hola, alumnos estudiantes. Buenos días, maestra. Good morning, class. Ngayong araw, magsisimula ang ating klase. Tayo ay magbibilang muna 1 hanggang 10. Just raise your hands if you have recite, okay? Está bien, señora. Okay, Nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May pwera sila. So, who wants to recite again? Jonah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. When he showed Jonah. Okay, class, all together, let's count numbers from 1 until 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job, my dear students. You all know how to count now from numbers 1 to 10 in Spanish. We're done in counting numbers in Spanish language. So let us now move on and proceed to the next topic. So today, I will going to give you some phrases in Tagalog, but we will translate it in Spanish language. Are you all okay with that, students? Yes, teacher. Okay, just raise your hands if you want to answer. Ako ay maganda. Teacher. Mika. Soy bonita, señora. That's right. How about this? Pasensya na po, guro. Mika. Perdón, maestra. Perfecto. Okay, last one. Salamat po, guro. Tita. Gracias, maestra. Correct, Tita. Wow, this place looks amazing. I can't wait to try their modern takes on classic dishes. Ever sounds so interesting, right? Ano bang nakakagaw pansin sa iyo sa menu? I'm torn between the adobo chicken roulade and the tortang talong na pulayan. Ikaw, Balena. Ako naman sa crispy kare-kare empanadas at sa lengua espada tacos. Bibili tayo pero konti lang, tsaka pagsasaluhan natin. Okay ba sa'yo yun? Game ako dyan. Waiter! Yes, miss. May I take your order? Sa akin nga po, isang crispy kare-kare empanada
tsaka isa lingwang estofado tacos. At sa akin naman po, adobong chicken relate, talong na pulayan at saka lumpia. It may take a while for your order. Please wait. Here's your order, miss. Wow! Tingnan mo ang pagkakagawa ng tortang talong. Ang ganda ng disenyo. Nakakatakam. Nakakatakam nga. Might taste. It tastes delicious. Sama ka dyan, Jada. It's really fun way to experience Filipino-Spanish dishes. Hindi ako nagsisisi. I love it. Isang araw sa isang maliit na bayan may isang mutsatsa na nagngangalang Elena. Siya ay isang mabait at masipag na bata. Ngunit araw-araw ay pinagsamantalahan at inalapusta siya ng kanyang amo babae na si Doña Mercedes. Maglinis ka muna ng bahay, Lina. Dapat malinis at maayos na bago ako buhay. Opo, Doña Mercedes. Mas low ka talaga, Elena. Hindi mo ulit mo walang mga lumayan dito. Hindi ka po maulit. Elena, ano bang ginawa mo sa mga damit ko? Ano bang kasalanan ko, Doña Mercedes? Bakit mo ako'y nanipusta at minamantrato ng ganito? Isa ka lang hampas lupa na muchacha. Huwag mo akong tanungin. Wala kang karapatan. Hindi po ako isang bagay na pwede niyong alipustahin at abusuhin. Theodora, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabihan na katalo huwag ka lalabas ng bahay? Juan, ako na malengke lamang para sa ating hapunan mamaya. Napakatigas talaga nun yung ulo. Ilang beses na kitang sinabihan na huwag kang lalabas ng bahay. Ngunit ako yung palaging sinusuway. Patawad Juan, hindi na ito muling mauulit pa. Ngunit ako'y nalulungkot sapagkat ako'y mag-isa lamang roon at walang ginagawa. Huwag ka na magsalita. Umihimik ka na naman dyan. Pasensya na Juan. Nasusunod, pag nakita kitang nasa labas ng bahay, kumanda ka talaga sa video. Masusunod Juan. Sa kadahilan ng sobrang pagbabawal ni Don Juan sa kanyang asawang si Theodora ay naging rebelde sapagkat hindi na nagugustuhan ang ginagawa sa kanya ng kanyang asawa na pagbabawal sa lahat ng nais niyang gawin. Sa kanyang paglalakad, may nakitang dalawang bata si Theodora na nag-uusap patungkol sa edukasyon na nais talaga nila makapag-aral. Ngunit sila ay walang salapi kaya sa sobrang awa, tinulungan ni Theodora ang dalawang bata at hanggang sa Na kayo sa aking bahay at doon ko kayo tuturuan. Sige, Billy. Señora Theodora gives a lot of time to teach those two children who only dream of going to school to learn. She teaches those kids without any payback or anything as a return of what she has done for them. And because of what she has done, those two children thank her a lot, and it only means one, what boys can do, girls can do it also.